So what's up sa inyo friends? Ngayon nga po pala meron akong good news kasi nakapasok po tayo sa contest si Christian PA o yung kanilang Chikoy's Got Talent at kumakita nyo nga po dito sa Discord. Kasali na tayo dun sa mga group ng mga napili na nagsabit ng form nun. So kasali na rin po dito yung mga iba pang napili, no? At syempre dahil Chikoy Got Talent, ibig sabihin dapat may talent tayo. Pero ano naman talent ni Kuya Ian? Magloko. Magloko lang friends, no? Pero hindi. Kasi hindi nyo ba alam friends na meron tayong gitara dito. Yun, let's go! So yun friends, siguro naman alam niyo na ang aking talent. Sasabihin ko pa ba? Syempre ang talent natin dun sa Chikoy's Got Talent magigitara tayo. Let's go! Gusto nyo ba sample? Finger style. Diba friends, no? Sabi sa inyo, may talent tayo friends. So ito nga po palang hawak ng gitarang ito is isa siyang 38 inches na gitara. Nabili ko lang po siya sa Shopee sa halagang 1K plus. So mura lang friends, no? At pang beginner lang talaga siya. Pero Kuya Ian, ito nga bang gagamitin mong gitara? Hindi friends. Kasi ito friends, ang gagamitin natin, no? So ito po isang Epiphone DR100. Bagong bili lang po namin siya mga 3 months, 2 months ago. At yun nga, no? Isa na rin po siyang full size guitar. 41 inches compared dun sa nauna natin sa pinakita ko kanina. Pero ano nga matutugtugin mo Kuya Ian? Ang ating tutugtugin ay Stay With Me, Nicki Matsubara. Siguro familiar naman kayo dito. Lalo yung pandemic, usong-uso tong kantang to. Pero kung hindi pa rin naman kayo familiar friends ito pa. May kantang yun friends. So, siguro pamilyar na naman kayo friends, no? At yun nga itutugtugin natin. Pero syempre kay credits muna tayo ng content, no? So yun po kasing tinugtog ko sa gitarang yun at tunag ko po sa YouTube which is dito kay Kenneth Acoustic. So hindi ko po alam kung kita dyan. Pero kung gusto nyo rin po tugtugin nyo na, punta lang po kayo dito kay Kenneth Acoustic. Dyan po ako nag-aaral ng guitar finger style. Kasi hindi ko po talaga kaya mag-compose ng sarili kong arrangement, no? Gumawa ng sariling arrangement para sa kanta. So kung makita nyo nga rin friends, nag-aaral ako ngayon kay Kenneth Acoustic ng Bohemian Rhapsody. Syempre kay Kenneth Acoustic. Always yan friends kasi maganda yung mga tutorial niya. So Kenneth, I'm just going to borrow your music arrangement for Stay With Me by Nicki Matsubara tutorial. Don't worry, I'm going to do my best to perform it on Chikoy Got Talent. So please allow me to borrow your music arrangement. Thank you so much. Ayun, friends, nag-English pa si Kuya Ian. Kuya Ian, nasa Philippines ka, ba't ka nag-English? Dapat silang gadgets to kasi tayo nasa bansa natin. Hindi friends na. So yun. So yun nga friends, nag-credits lang tayo ng konti. Kasi manalo Uy, si Kuya Ian, ano naman yan? So yun nga friends, so handa na tayo sa ating mga tutugtugin, sa mga kailangan natin. Pero para may kulang pa, no? Parang boring naman yata pagka simula tapos tutugtog na agad ako ng Stay With Me. Siyempre dapat meron tayong entrance, no? Entrance, yun. Kailangan hindi tayo magpakilala lang na ako po si Ian mo, si Kuya Ian. Ang motto ko po sa buhay kung ang Tagalog ng milyon ay ipakwad, bakit mo kayo inuwad? Ang baduy naman kung ganun lang, friends, no? Pero syempre, kailangan meron tayong plot twist. So, kukunin ko lang po itong isa nating gitara. Ito yung nauna, ito yung 38 inches ko na pinakita ko nung una, no? May reason kung bakit ko ito pinakita. Sa mga wala nga po pala masyadong ideya sa gitara, nakita nyo ba to? Ito po is sakbitan ng strap. Kung parang ganito, no? Ito, friends, so makita nyo, yan, dyan ko sinasakbit yung mga strap natin para masuot natin. So, ayan friends, may dahilan kung bakit ito pinakita sa inyo. Kung babalik nga po tayo dito sa ating 38 inches guitar. Kung makita natin friends, ito po loose na yung kanyang, ayan, yung kanyang knob para sa kabitan. Ito lang nga po pala ang ating suwag kasi ibang araw na to, no? Habang nag-edit kasi ako, hindi ko nagustuhan friends yung kakakwento ko sa kung paano nasira itong may strap ng ating gitara sa lagayan ng strap, no? So, ganito kasi yan friends. Habang ako'y tumutugtog doon sa tindahan, syempre, dala ko itong gitara ko, may strap siya. Yari pa to nung time na yun, ha? Tapos nakasakpit siya sa aking lieg, diba? Sarap-sarap ng tugtog ko, friends. Ang ganda ng tugtog ko doon sa may tindahan. Nandun pa yung mother ko, no? Pero sa kasagsagan ng chorus ng aking tinutugtog, hindi nalagot yung strap ko, friends, no? Parang ganito, nalagot na din, friends, yung ating props. Kung habasuot ko nga, friends, itong strap, bigla na lang nasira itong nasa gilid na to. Ito nga, itong hawak ko, natagtag din talaga siya. Tapos pagkalagot nga ng strap, yung gitara ko, bigla na nagpatak. So, bigla na lang siyang krang, diba, friends, ang ingay. Tapos nagulat yung mama ko, yan, ano ba yan? Mama, yung gitara ko, nagpatak. Pagkain na lang talaga ako, friends. So, yun yung story kung bakit nasira to, no? So, ako, friends, no, nalungkot din ako kasi hindi ko na siya masasakbit. At ngayon, parang ang magamit ko na. Ang reason kung bakit ko nasira. So, may balak po ako sa ating introduction, no? Sa entrance natin, no? May balak po akong gawing plot twist, which is sasakbitan ko po uli siya ng strap. Wait nga lang, kukuha lang ako, friends, ng strap, ha? So, ito, friends, no? Wait lang, sasakbitan ko lang siya ng strap. So, ito nga po palang plot twist na ito po, base nga po sa real events na nangyari sa akin habang tumutugtog ako doon sa tindahan. Bigla nga akong nasira. So, ito nga, friends, na ilagay ko na, no? Pero babalik po pala uli ako para explain na maayos ang ating plot twist. So, bakit kasi uli natin i-recreate yung nangyari doon sa tindahan, no? Yung bago masira talaga itong tornilyo ng gitara natin na to. Kumbaga, pag nasa Chikoy's Got Talent na tayo, kailangan mabagsak uli natin itong gitara ito, no? Kumbaga, papalabasin natin na parang nasira talaga itong gitara natin na to. Tapos yung mga host doon, nagugulat talaga sila. Kaya talaga na yung sira yung gitara natin. Gitara na bagsak. Pero hindi nila alam, talagang sira na itong gitara natin na to, no? Ganito kasi ang plano, Di ba, kinapitan nga uli natin ng strap itong sira ng tornilyo. Sabihin lang natin sirang tornilyo, ha? Kung makita nga po natin, ito po is, ayan, so natatagtag.
Kumbaga, dun sa Chikoy's Got Talent ito muna yung una natin gagamitin gitara, no? Siyempre, isasakbit uli natin siya habang sira pa yung tornilyo dito. Ayan, pero susunod na tagtag. Kailangan doon sa event, dapat masira itong nasa gilid ito, no? Kailangan matagtag uli yung tornilyo. Di ba makikita natin doon si Christian PH? Parang yung pa, so mga idol ko yan. So, papalabasin natin na, kunwari tuwa tayo kasi nakita natin sila, nakita natin syempre. At syempre, magtatalon-talon tayo doon, no? So, habang natalon-talon tayo, kailangan yung gitara natin, masira. Matibay niya. Kailangan siguro ano lang natin. Konti lang, huwag natin masyadong higpitan sa event para matagtag. Ayan, friends. Pag maganda ako makikira na to, ayan, friends, so nalalagot. Di ko muna pinagsakan tuloy itong ating gitara kasi maingay eh. Pero ganyan na ganyan yung mangyayari. Kailangan mabagsak natin to, hindi ko sasambutin. Kailangan lumagapak talaga to, friends, para talaga nasira. So, ganun yung plot twist natin sa 15, ha? Ang plot twist kasi natin, dapat malalaglag tong gitara natin eh. Para kunwari, nasira yung gitara natin. Sobrang tuba natin. Tumalog na tayo. Bilang nabigtal. Ganun sana, friends. Eh. Pero tuloy ba yung kapit nito? Ha? Ayan, friends. So, natagtag ko na. Tinagtag ko na, friends. So, paano nga ito? Ay, nawala na yung ano. Yung tornilyo. Bigay pa ata tayo, friends, ha? So, ayan, friends. Kinabit ko lang siya ng konti. Malalaglag ba? Ayan, ayan. So, ganyan, friends. Ganyan yung gagawin natin. Hindi siya nalalaglag. Pero kung talo natin. Yan, biglang malalaglag na, friends. Biglang nakatagtag dito sa gitara. Kasi na Kuya Christian, kasi na Kuya Pai, at yung mga iba pang mga charges, eh, magugulat kasi alam talaga nila na nagtag yung gitara natin. So, yun yung plot twist natin, no? Para talagang nasira yung gitara natin, tapos biglang kukunin natin itong isa natin gitara. Buti lang talaga, may isa pa akong top up. So, ganun tayo. Ayun, friends, okay pa yung plot twist natin. Kumanda sila ngayon, friends. Gugulatin natin sila. Siyempre, kakabit ko lang to, friends. Handa ko ng ating props, ha? Tapos, lalagay ko lang siya dito ng maliit lang. Ayun, friends, isa pa nga, isa pa nga. Try nga natin ulit, friends, kung gagana ba ang ating plano. Rehearsal, kunwari audition, ha? So, siyempre, kunwari sa una, chill lang. Pero kunwari nakita si Kuya Chris at si Kuya Pai, wait lang, siya lang ako, ha? Pero kunwari, bigla nakita si Kuya Chris at si Kuya Pai, no? Siyempre, gagawin ganyan ay, friends. Ganyan lang hanggang malagot. Ano, hindi ko nalagot. Ganun, friends, hanggang gano'n. Alakay sa mga gitara. Tama sila. So, ganun, friends, yung gagawin natin, ha? Perfect, friends. Kaso parang nawala na yung tornilyo. Ito pala. So, yun, friends, maganda ba ang ating ideya? Sana talaga magulat sila dito kasi ako parang nanghihinayang ko dito sa gitara natin. Ito, kasi pakalmak ng gitara, eh. Ito yung isa sa ginagamit ko din. Pero, syempre, friends, ganun ka-importante sa akin yung audition, eh. Ito, kaya ready ako isugal tong isa nating gitara para lang talaga may plot twist tayo. So, sabi ko nga lang po muna ang ating isang gitara dito. At, syempre, kukunin ko tong ating isang gitara kasi papakitaan ko pa kayo ng iba pa natin i-perform. Paano ko rin po i-perform yung I Think I Call This Love ni Elliot James ba yun? Basta may Elliot siguro sa pangalan siya. Pero alam niyo naman siguro to, friends, no? Ano ba yung ulan na yun, friends? Parang mas narinig ko pa yung ulan na kaysa tinutugtog ko. Pero ito nga, friends, no? Ayos ba, friends, no? So, buuin ko tugtugin ko, ha? Tinugtog ko lang ngayon yung chorus muna para hindi na mahaba. So, pwede rin naman yung I Know I'm Not the Only One. Diba, friends? Or yung Bohemian Rhapsody by Queen. So, tutorial ni Kenneth Acoustic. Joke lang, friends, hindi ko pa alam yung Bohemian Rhapsody nyo. Kasi kakasimula ko lang din siya aralin, no? Hindi ko pa talaga kaya tugtugin, no? So, order na nga rin po pala ako ng bagong string ng ating gitara, no? At ang napili ko po is itong Prosper Brown acoustic guitar ng Clipton. So, ang gauge ko pong pinili is 11 gauge para balance lang yung tunog at hindi gaano kasakitan sa kamay pag tinitipan natin, o pag tumutugtog tayo. So, may nakalimutan nga pala sabihin sa inyo ngayon, friends. Meron nga po pala ditong second praise pack. Kumbaga, hindi pa talaga tayo pasok na pasok sa Chikoy's Got Talent, no? May gaganapin pa sa August 8, August 9, at August 10. Parang check nila kung may talent ka nga ba talaga. At syempre, ibig sabihin nun, pag hindi tayo nakapasok, hindi natin makakita si Kuya Chris at si Kuya Pai. Tapos yung ating rehearsal kanina, hindi rin natin makagawa. Ano ba naman yun, friend? Sana talaga sa August 8, August 9, or August 10, matanggap tayo, no? So, ano nga bang kailangan natin gawin para matanggap tayo? Siyempre, magka-practice tayo ng ating tutugtugin sa audition, no? So, what's up, friends? Ngayon nga po pala is kung makita nyo is August 7. Nakita ba dyan, friends? At syempre, dahil bukas is August 8 na, no? Which is bukas na gaganapin yung second praise. Nandito na yung ating string, friends. Ayan, friends. Noong August 5 pa talaga ito dumating, pero ngayon lang natin papalitan. Ito pa rin naman po yung gitara natin. Napapalitan natin ng string, no? At syempre, i-unbox na muna natin to. Pero kung makikita nyo, friends, so, nandito pa yung aking address. Pero hindi ko na mapakita sa inyo, no? Pagkapatalahan nyo pa ako mamaya ng bumba. So, kung nga rin po pala is hindi talaga ako bumibili ng mga mahaling string. Ngayon lang talaga ako nakabili ng 300 plus na string. Para talaga sa contest na to o sa audition na to. Kasi hindi ko rin naman talaga in-expect na makakasali pala ako sa ganito, eh. Kumbaga yung pagkitara
gitara nga po is parang hobby-hobby ko lang, no? Para talaga sa expectation ko na balang araw, sasali ako sa mga contest, event. Kaya kadalasan po talaga yung mga strings binibilis, tigwa 100 plus lang para, syempre, para tipid. So, actually, matagal ko na nga po itong balak palang bilhin. Kasi hindi ko lang po talaga muna binili kasi medyo mahal nga din eh. Kumbaga 300, makakabili na ako tatlong string nun kung tutuusin. Pero yung packaging niya, parang kagaya din naman doon sa nabibili kong tigwa 100 pesos na string, no? Pero, syempre, hindi naman mahalaga yung packaging. Ang mahalaga yung pinaka-string. So, na friends, the moment of truth. Oh my God, may instrument that offers the greatest value pa. Oh, mukhang maangas talaga. Friends, ito friends, ang laman niya. So, maangas ang kanyang box pala, no talaga. Binabawi ko na yung sinabi ko kanina, ha? So, medyo iba naman pala siya kaysa dun sa mga tigwa 100 na string, parang medyo premium nga rin ang datingan nito kung tutuusin. E-string, so ibig sabihin dito po yung sa pinaka-ilalim. May experience na naman po ako sa pagpapalit ng string ng gitara, pero yun nga, experience lang po talaga. Kung makita nyo nga po meron pa po ako dito mga iba't ibang string. Mga murahin lang po talaga to Pero ano pa nga bang inihintay natin? Simulan natin pagpapalit ng string. Pero wait lang friends, tandaan nyo nga ha, pag I na maliit, sa mga bago pala nagigitara, pag I na maliit, ito po yung nasa pinakababang string. Pero pag I na malaki, ayan friends, ibig sabihin siya yung nasa pinakataas. So ngayon friends, bridge pins na lang tatagtagin natin. Ayan friends, ang last string. So tapon na natin yan dyan. Tapos syempre punasan na rin muna natin ang ating gitara, no? Pati ang ating fretboard. Ayan friends, so ganito tingnan ang ating gitara pag walang string, no? Wala ring bridge pin. So i-string na malaki dito siya friends sa pinakataas, dito sa part natin, paulo. Tandaan nyo yan friends, huwag nito ilalagay sa pinakababa ha. Isimulan ko nga rin po pala siya dito sa i-string sa taas kasi doon talaga ako nasanay Pag nagpapalit po talaga ng string dito, talaga ako doon sa i-string nga sa taas. Isusuot ko muna siya dito sa sa may part ng bridge. Ayan, di ko ang tawag dito sa may bridge pins. Tapos kailangan ma-stack sila dyan, no? Parang ganyan, friends. Then, susukatin natin siya dito sa may head, sa may ulo. Wait nga lang, friends. Baka kasi patakitara ko Sinusukat ko muna siya dito sa part ng tuning pegs na to, sa pangalawa dyan. Tapos, saka ko siya pinuputol. Parang ganito, friends. So, saka ko siya puputulin. Ayan. So, parang hindi sobrang haba ng kanyang string. Ayan, friends. So, pinutol ko siya. Tapos, saka ko pa lang siya ikakabit dito sa tuning pegs sa taas. So, ito pong technique na to, nakita ko lang din po sa internet para malinis nga yung ating gitara, no? Para hindi sobrang haba ng string na nakalawit. Parang kapal pa nga rin nakakalabasan nito kasi tutuusin friends Dapat tinutulan ko pa siguro ng konti. Pero hayaan ko na lang siguro friends kasi nanghihinayang din ako baka mapabawas ako ng sobra, hindi pa natin makabit. Ayan friends, so pero dapat tama din yung ikot nyo ng sa gitarahan. Kasi pag nagkamali kayo, medyo baditing ng friends yan. Friends, munti ko na malimutan malagay yung pitch prints ko. Buti naalala ko, no? Kung hindi, patay tayo dyan friends. So ayan, wag nyo rin po kakalimutan tong bridge pin na ilagay ha. Kasi ako munti ko makalimutan So totoo no, ako yung bridge pin ko nga pala hindi pa nalagay. So ayan, nalagay na natin yung ating E-string pero mamaya ko na po siya muna itotono. Lalagay ko muna lahat bago natin siya itono, no? At ang sunod nating string friends A, syempre. At ang sunod ng E-string natin ha. Bale, pagkakasunod niya po kasi is E, tapos A, tapos D, G, B, tapos E. So, tagdaan niyo po yan ha. At syempre friends, tansyahin lang uli natin dito. So, dito ko siguro siya puputulan. Sa taas nito. So, ayan friends. So, A-string friends, okay na. At ang sunod D-string. So, ngayon friends wala nang sa tuning peg. So, paano natin siya ngayon puputulin? Di, ang gagawin na natin ngayon tansya na lang, no? Pero sa akin friends dito ko siya puputulin sa taas ng head ng ating gitara. At pag magpuputol nga po pala kayo ng string ng gitara, bumili po kayo ng sadyang pangputol. Huwag po kayo gagamit ng nail cutter kasi nung tinaray ko po yan dati. Tinaray ko po gumamit ng nail cutter pagputol ng string binugbog po ako ng mama ko. Yung string di maputol tapos yung nail cutter, sira-sira na. G-string okay na at syempre, G-string. So take note, magkaiba pong ikot ng tatlong string sa taas at tatlong string sa baba. Pag nasa G-string na po tayo, kabaliktaran na po yung ikot nito. So kabaliktaran po siya ng tatlong nasa taas na nilagay natin ng una, no? Syempre, next naman natin B-string. Yun friends, malapit na. Nakakapagod din pala to, no? Nakakapagod mag-ikot ng tuning peg. Syempre, last string natin E-string. Pahirapan na naman tayo mag-ikot nito, friends, no? So, yun nga, friends. So, tapos na nga po natin ngayon ikapit ang ating string. Ay, kung makikita nyo, no? Ngayon nga po pala, totono lang natin siya ngayon. At nga po pala is gagamit ng guitar tuner o guitar tuna. So, yun nga, friends, nakataon na po sila. Ayan, kung makikita nyo. At masasabi ko sa tunog niya, parang wala masyadong pinagbago. So, ganun naman po talaga pag mga nagpapalit tayo ng string, no? Medyo hindi natin ramdam pinagbago kasi yun pa rin naman sila Tapos magkakataon na lang din, no? Sa tingin ko itong string na to goods na rin kasi alam mo yung friends, hindi na putol yung E-string bago natin matono, di ba? Kadalasan, di ba, sa mga string na ganun, bago mo talaga matono yung E, putol na. So, ayun, friends, no? Natunog pa siya. So, yun nga, friends, so try natin tumugtog. Friends, diba? Para talagang may nagbago talaga na hindi mo talaga masabi. Kung tugtugan ko na lang kaya kayo friends ng Bohemian Rhapsody.
Ayos ba, friends, di ba? So yun, friends. Okay, friends. So yun nga, friends, no? Parang sa una lang pala siya, parang walang pinagbago yung tunog, no? Pero once na ma-play mo yung string pala talaga, ramdam mo talaga yung pinagbago. Ako po ramdam mo yung pinagbago, Kasi dun nga po sa luma nating string, lagi kong piniplay yung mga kantang yun. So yun nga, friends, no? Kailangan lang talaga natin ngayon gawin, mag-practice para bukas. So kailangan natin tubugtog na tubugtog. Tapos, matulog ng maga kasi kakatulog na po talaga ang squat ng madaling araw. So yun, friends, no? So, kita tayo bukas.